Magbabalik po tayo sa ating hard question. Sasagutin ng kandidatong si Senador Manny Villar ang mga personal na isyong kinasasangkutan niya. Senador, itong tanong namin. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura at nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Kasi yun yung madalas marinig sa'yo. Totoo yun. Yun naman, in-interview ako niyan at sinabi ko yan na nung bata kami, pag bumabagyo, naliligo kami doon sa kalye. Sa Pasko naman kasi, medyo malakas ang benta ng hipon doon. Kaya pagka naglalakad kami nanay ko pupuntang Divisoria, sayang din. Namamakyaw kasi kami alas 11 hanggang alas 12. Kaya para makapagtinda kami sa umaga, kailangan alas 11, alis na kami. Kaya minsan inaabot kami ng Noche Buena sa gitna ng kalsada. Kaya yun yung kwento na galing sa aking karanasan. Okay. Bayan higit sa lahat, yun ang slogan po ninyo. So paano yung isa sa buhay kung marami kayong negosyo, may conflict of interest ba yan pag kayo naging Pangulo? Alam mo yung aking business nung araw, ay yan nagbigay sa akin ng karanasan. Nag-employ ng napakaraming mga tao, nagbigay ng trabaho sa napakaraming trabaho, nagbayad ng napakaraming buwis. At yan ay aming pinagmamalaki. At ngayon, nasa aking mga anak na yan, bahala na sila. Lahat po yata ng ibang katunggali ninyo ay nawiwindang sa parang bottomless daw ang war chest nyo o yung campaign funds. Kasi sabi nila dahil kayo yung pinakamayaman nga, pero ang isang tatanong namin, yung inyong political ads o advocacy ads, abot daw po sa halos kalahating bilyong piso na bago pa man magsimula ang kampanya. Alam mo, sa akin kasi hindi naman ako artista, hindi naman Pangulo ang aking magulang, at hindi naman bayani, wala naman akong asawang artista. Ito lamang ang pagkakataon ko para maipaliwanag sa ating mga mamamayan ang aking mga nagawa at yung mga advocacy din. Kaya hindi ako nangihinayang dyan. Pero kung hindi naman ganyan kalaki ang ating nagastos. Ang pondo po bang to, sabi nyo, galing sa personal ninyong bulsa? Ibig ko ba sabihin ngayon, kung ang net worth po ninyong huli noong 2008, 1.04 billion pesos, dumaos-dos ng kalahati na ang yaman ninyong personal? Well, posible. Posible. Yan naman ay sinusuma ko yan pag year-end dahil sa may kinikita ka naman, may dividendo ka eh. Kaya susumahin yan at makikita natin yan sa Statement of Assets and Liabilities. Pero ating Statement of Assets and Liabilities, yan ay public record. Every year hinihingi sa akin yan ng media at yun naman ino-open namin yan. Maganda rin naman transparent yan. Okay. Bilang negosyante po, siyempre, ang aral dyan paano kikita yung negosyo. Pero sa hindi raw ho ng ginagastos nyo ngayon para makilala ho kayo, pag naging Pangulo kayo, babawiin nyo ba ito? Yun ang tanong, paano nyo babawiin? Ngayon, kung sinasabi nyo hindi babawi, patalo to yung laban nyo ngayon. Alam mo kung ako gusto ko lamang payaman, magninegosyante na lang ako. Yun nga, Dahil sa mas madali kumita, mas madali. Subalit sa akin pangarap yan Napakahalaga sa akin yung pangarap na sa huling pagkaka-ulinto na aking buhay, yung magawa mo sa mga mahihirap, yung maiahon mo sila. Kaya ito yung naambisyon ko. At yung babawiin mo yung pera. Kami po may sapat na simple lamang aming pamumuhay. Hindi ko naman kailangan na yan. Meron naman kami naipundar. So, lagi nyo sinasabi na sarili nyong pera ito. Saan mismo ito galing? Paano nyo kinita? Well, actually, dividendo yan ng aming kumpanya nung araw na sa pabahay. At sinasabi ko nga, kaya ko ipaliwanag kung saan ang galing aking yaman. Yung mga bahay, kaya kong ipaturo, kaya kong ituro sa kanila yung mga pinagkakitaan yan. At hindi makikita doon na talagang malinis na paraan yan. Hindi kagaya ng iba na hindi naman, wala namang negosyo, yumaman. Yan ang mas mahirap magpaliwanag kung paano sila yumaman. Follow up ko lang po. Sa inyong Statement of Assets, ang lumalabas pong kumpanyang nakalista na meron kayong shareholdings of stocks ay Adelpha, Fine Properties, Macy's. Pero yung pong Vista Land and Lifescapes, hindi po yata pa nakalista. Hindi. Yung Adelpha ang may-ari ng Vista. Vista Land. Kaya yun ang, hindi ako may-ari ng Vista. Ang may-ari nun, ang malaking stockholder nun ay yung Adelpha. Opo. At doon, kami may-ari nun. Kaya yung mga ari ng mga anak ko yan. Mga anak po. Si Mark at saka pero yan, wala namang problema. Yun yung nasa Statement of Assets and Liabilities ko noong mga nakakaraang panahon. Opo, 2008. Magkano kinita doon sa IPO? Mga 23 billion yun. Kinita ng Vista Land. Pero hindi sa akin yun yung iba ron ay sa ibang stockholders at nandun yun sa kumpanya. Sabi niyo po laki kayo sa hirap, sir. Pwede po bang i-illustrate natin gaano talaga kahirap kayo? Kasi sabi nung iba, baka naman talagang hindi nagtitinda lang ng sugpo ang mother niyo, kundi wholesaler. Hindi. Nagtitingin lang kami. 2-3 banyero lamang ang tinda namin at hindi naman sugpo ang tinda namin.
yung mga swahe lang. Swahe. Oo, Okay. kaya yan at saka ang bahay namin naman noon ay talagang open naman. Dinadala ko nga media doon. Talagang totoo na kami ay isang kulambo, isang banig kami, siyam na magkakapatid. Senador, sundutin ko lang yung tanong ni Malu kasi dito sa resume nyo. Kung mahirap kayo, nakalagay kasi dito, elementary, Holy Child Catholic School. Oo. Tapos, high school, Mapua, Institute of Technology. So, yung Holy Child private school, Mali, alam yan, di ba? Alam yan. Hindi, Igan. Oo. Nung nagsimula ako sa Isabela de los Reyes, Ay, Isabelo. tumigil Public, ako. oo. Tapos sa kagustuhan ng nanay ko noon, kasi sabi ko nga, pwede na rin akong tumigil dahil yung mga kapatid ko para makapagpatuloy. Ayoko na. Ayaw niya. Ngayon, nilipat na ako doon sa tabi. Nung panahon na yun, maliit pa lang yun, Igan. Holy Child. Hindi Holy Child, yun, parochial school ang tawag doon. Sa Hindi yun simbahan ng Tundok, no? Sa tabi ng Isabelo yun. Ninyo. Nung ako'y umalis sa Isabelo, lipat kagad ako doon sa Holy Child. Yung original C5 extension, yung MCTEP, nagkaroon ng C5 extension, kayo yung isa sa mga proponents, ay nagkataon na dumaan ito sa mga properties ninyo. Ito ba'y masasabi natin na coincidence ngayon o sinadya bang idaan ito sa mga Alam mo, properties ninyo? yung C5, plano nung panahon pa yan ng 46 ng mga Amerikano. At dapat yan talaga makakarating hanggang tubig. Circumference yan, C. At hindi tapos yan, hanggang stretch lamang. Kaya talagang kailangan ang C5, extend mo hanggang Las Piñas. Yung C5, hindi talaga yung toll road. Yun, makita mo naman yung C5 sa Quezon City, walang bayad yun. Surface road yun. At yun, para sa kababayan ko rin, 6 na milyong mga taga Cavite, Las Piñas, Parañaque, ang makikinabang dyan. At maliwanag yan na pinadaan ko lamang doon sa aking lupa na maliit. Sabi ko nga, napakahaba niyan. Kung ilang kilometro yan, maliit lang yung dinaanan sa akin, hindi pa ako nabayaran, pinapalaking pilit. Dun sa overpriced issue daw, no? 5 hanggang 7 pesos daw na mataas kaysa sa mga katabing lupa. Yan Yung billiard property daw po, 7,000 per square meter. Tapos yung non-billiard property, 1,880 pesos per square meter. Tama ba yun? Wala mo, yan yung nakakatawa sa lahat. Hindi kami nagtatakla ng presyo. Kung ano lang ang presyo nakalagay sa zonal value, yun ang sinusunod. Kaya wala overprice yan. Yung tanong po ng iba, hindi po kaya daw dahil kayo Senate President noon at Chairman ng Senate Finance Committee, yun lang simpleng paglahok sa kwentuhan o hindi pag-inhibit sa usapin nung bagay na to, baka daw po yun ang medyo sinisingil sa inyo ngayon na pagkakamali. Parang Hindi conflict siguro. of interest daw na malinaw, sana umatras kayo nung ito'y pinag-usapan. Actually, ang nangyayari niyan, nung kinukuha ng gobyerno yung lupa namin, kumuha kami, sabi ko sa kumpanya, sa mga officer ko ng kumpanya, kumuha ng ruling sa Department of Justice. Pwede ba ako na daanan at babayaran? Sabi ng Department of Justice, wala kang choice. Pagka kukunin ng gobyerno yung lupa mo, maski na senador ka, maski na congressman ka, wala kang choice. At yun ang base sa ruling na sinabit ko sa Senado. Sabi po ni Senate President ngayon, na si Juan Ponce Enrile, parang nagkaroon daw kayo ng usapan no, na kung pwedeng yung 200 million na sa kanya dapat allocation, mapunta dito sa... Wala. Ano po yung tama doon? At pangalawang sinabi niya, parang kinausap niyo daw siya na wag na sanang matuloy o magkapirmahan yung mga senador na pumirma dun sa report. Kami ay hindi nag-participate dyan sa hearing na yan. Saka naman nakakita ng... Ang nag-aakusa, puro kalaban mo sa presidente. Sila nag-hearing, sila gumawa ng rules. Saka nakakita ng justice na ang nag-akusa ang magdagawa ng desisyon. Hindi naman tama siguro yun. Kaya dito sabi ko, malinis sa aking pangalan dyan, malinis sa aking... wala akong ginagawa. Ang hangarin ko lang, magkaroon ng kali doon. Senador, salamat po. Babalik po ang kandidato.